sasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. Hey, thank God it's Friday! Ayan eh. Ako po si Willie Delgado Jr. Yung tanong ko kanina, parang di na uso yung Alin? happy-happy pagkatapos ng Friday. Ng Friday's work. Nabanggit mo yan. Alam mo, may namimiss ako dito sa paligid dito Yung sa tapat? bar dyan. Oo. Hindi, bukod yung bar ni Tula. Yung restaurant ni Tula. Hindi, may isa kasi kaming piloto. May restaurant dyan sa tapat. Yan ang tambayan namin. Oo. Maliban dyan, kami ni Tres, doon naman sa may kanto. Saan? Hindi ko lang mabanggit. TYA ang pangalan. Yun na rin yung pangalan niya ngayon eh. Shinorten na nila. Shinorten na ba? Nakakita ko kasi kanina sa Facebook. Sabi ko, nasaan na kaya yung saan na kaya yung mga branch nito? Buhay pa. Buhay pa. Naabutan ko yung branch na yan. Diyan nga sa kanto. Yan. Na may billiards. Pagpasok mo, billiards, di ba? Ang paborito kasi namin ni Kalbo dyan, ni Tres, yung bake oyster. May bagong programa doon sa kabila, nakita ko. Naririnig ko nga eh. Diba? Mas okay daw doon, mas madaling kausap yung mga tao. Ikaw yung mahirap kausap. Ewan ko ba dyan? Bigla ganun, nilaglag. Bigla nilaglag eh. No? Kumusta na ho kayo, ha? Wala na. Hindi pala nagtagal. Ang alin? Ang alin? Isang linggong pag-ibig ba yan? Ano ba yan? Tinalo pa nga yung kanta ni Imelda Papin eh. 3 araw lang tapos na eh. Pero ito ang hindi ito paghahandaan. Ito maganda. Ito tuloy-tuloy ito. Tuloy na ito. Ako may pending tanong kasi ako regarding dito sa isa na ito. Papasukin na natin yan. Kunin na natin yan. Ayan. Kausapin po natin, kasama natin sa kabilang linya ng telepono, ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts. Sino kaya yan? Pwede kaya magsalita pa ito? Pwede pa siguro kasi hindi pa naman nagsisimula. No? Oo. At miyembro po ng House Prosecution Panel. At kinatawan po ng Bicol Saro Party List, si Congressman Terry Redon. Magandang hapon po, Kong Terry. Hello, magandang hapon. Hello? Hello, Kong Terry. Magandang hapon. Para malungkot ka, Kong Terry, ilang araw na lang may excitement na mangyayari eh. Hindi, parang pinagkakalat yun, napipi na ako eh. Hindi naman, kasi di ba sabi mo, pag naging member ka na officially, nagsimula na yung impeachment medyo limited na yung di ba? Yung appearance mo sa mga interviews. Hindi nyo lang ako nakikita sa video ngayon, pero nandito ako sa audio, di ba? So hindi totoo na napipi? Hindi, ba't naman mapipi na lang, hindi nyo lang makita. Nagre-reserve ka lang ng boses mo pagdating sa Lunes. Hindi, kailangan meron tayong salabat. Ayan. Para pag nag-enter ako na appearance, Your Honor. Ayan. Your Honor, the prosecutor. Maganda boses. Imported ba yan galing sa planeta nyo? Hindi, ibang salita ron sa planeta ng mga mga koke Ganon. Hindi, advice ko sa'yo, yung purong ako ganun ginagawa ko kasi purong luya ang nilalaga ko.
Yun ang Tinola ba yan? Ha? Parang tinola yan, kung may bawang tsaka sibuyas, tinola. Pinapanghuli ko yung manok. Alright. Ay, naman, Terry. Kidding aside, kumusta na yung preparation? Ilang tulog na lang ba? Ngayon, bukas, 3 tulog na lang actually. 3 tulog na lang ay paglilitis na po ng atin pong pangalawang Pangulo. So, inaasahan natin na magpunta po ang ating pangalawang Pangulo dahil meron pong order Yung pong Senate Impeachment Court na sumipot ang ating pong Vice President doon po sa unang araw ng paglilitis. Pero yan, may discretion ba yan kung kinakailangan i-compel yung Vice President to appear? Well, hindi naman compelled. Nakalagay naman dun sa order na pwedeng siyang magpakita personal o pwede pong yung kanya pong abogado. Yun. Pero syempre, yung dalawang bagay na yun, magkaiba yun. Ibig sabihin, hindi naman malit na bagay yung pong mga paratang laban sa kanya. So magandang magpakita po siya ron para maharap niya ho talaga yung mga nag-aakusa. Maharap po niya yung akusasyon sa araw po mismo ng unang pagsisimula. Para mahirap po atang iasa lang sa abogado yung pong pagsipot sa bagay po nito. And more importantly, hindi na lang po yung House Justice Committee yung re-request sa kanya po na magpakita, kundi Senate Impeachment Court na po ito. Kumbaga, kung bloodbath ang kanyang panawagan nung nakaraan, yun po yung una ng araw ng bloodbath Hindi naman pwedeng yung naghahamon ng bloodbath nung nakaraan, hindi ho sisipot doon sa araw po ng kanyang bloodbath. Alright, pagdating ng Lunes, Kong Terry, paano ba latagan ng 4 na article kasi yung nakasampa sa kanya. Paano yung latagan yan pagdating sa impeachment court? Yung una ho siguro, yung preliminaries, no? Malamang yung pong ilang mga pending na mga questions doon po sa pre-trial, pwedeng matalakay po yan. Pero siyempre, depende po sa impeachment court po yun. Yun yung una. Pangalawa, yung entry of appearance ng pong prosecution panel tsaka ng defense. At pangatlo, yung opening statement ng pong dalawang panig. No? Okay. So, ilalatag po ni lead prosecutor Jervy Luistro yung pong kaso sa harap hindi lang ng Senate Impeachment Courts, kundi sa harap po ng buong bayan. Kung bakit mahalaga po ito po paglilitis, bakit makasaysayan ito po paglilitis at paghingi ng pananagutan sa atin pong pangalawang Pangulo. Ano yan, parang prelim lang. Kumbaga, hindi pa masisimulan dyan yung alinman doon sa 4 na articles. Ang inasahan din ho natin actually, hopefully sa unang araw makapagsalang na ho tayo ng unang witness para sa threats o pagbabanta laban sa Pangulo. Kasi yan naman na ho yung pinaghahandaan po namin buong linggo, ngayon pong linggo. Alright. Curious lang ako, Kong Terry, pagdating dun sa botohan, paano ba magiging manner ng botohan dyan? Per article ba? Tatapusin ng isang article, magbobotohan, then tuloy-tuloy doon sa mga succeeding articles o isang pakyawan yan, tsaka sa bandang huli magbobotohan? Doon sa karanasan nung nagdaan, per article po yung botohan. No? Per article. So kung 4 po yung articles, 4 na pagboboto po kung guilty o not guilty po ang atin pong pangalawang Pangulo. Hindi, pero di ba pag nakita nyo nang may conviction na, parang, pwede nang magbotohan agad. Pwede nang magbotohan ka agad. O sa dulo. Hindi nga, kasi per article daw ang botohan mangyayari. So, kung isa, dalawa, nakakita na ng conviction, pwede nang bitawan. Yung sinasabi nyo, pwede nang bitawan yung O yung ibang mga after articles. isang presentation, kunwari, yung unang isinalang na article, pagkasalang nun, pwede na bang magbotohan agad? Ganon, parang ganon. Hindi ko masabi yung mangyayari sa future time dito po sa paglilitis po na ito. Pero nangyari po yan doon sa Corona impeachment trial. I think meron pa mga articles na hindi na po natalakay. Pero nung tingin ho nila, they have already built a case enough to convict the former Chief Justice. Tinapos na ho nila agad yung paglilitis para nagkaroon na po ng pagboboto kung guilty or not guilty ang atin pong former Chief Justice. So it is something that we will consider moving forward dito po sa paglilitis po ng pangalawang Pangulo. Sino magro-rule dyan? Pwede bang kasama yan sa, I don't know, manifestation o motion ng prosecution o yung mismong impeachment court na po pwede maglatag ng ganyang rules? Hindi. Ultimately, yung pong prosecution yung may discretion kasi syempre sila ho yung naglalatag ng ebidensya Oo. Di ba? So,
for example, yung sequencing, yan naman po yung inuna ho natin. So, threat, confidential funds misuse, bribery, tsaka unexplained wealth. No? So, in the event, for example, na tingin namin hindi na kailangan i-present yung ibang mga articles of impeachment, pwede hong magpaboto na ho yung pong prosecution. And for sure, ano bang tawag dito, o-object dyan ang defense. Pwede naman din ho sila mag-object, pero kung halimbawa, kung gusto rin naman ho nilang matapos na, at for example, kung tingin naman nila, ma-acquit ho yung pangalang Pangulo, pwede hindi rin ho sila mag-object. May settlement na ba dun sa threshold? Wala pa, no? So isang bagay po 'yan na hindi po ang prosecution o depensa yung po magpapasya po diyan yung Senate Impeachment Court, no? So pwede ho nilang pagpasyahan 'yan sa unang araw or sa kung anumang araw na gusto ho nilang pagpasyahan yung pong bagay po na ito. Kasi po yung ang ilang mga legal luminaries na nakakausap natin, ang pangamba naman ay yung muling pagpunta ng depensa sa Korte Suprema para questionin yung ilang mga legalidad at kung nabibigyan nga ng due process ang Vice President. Kayo, confident po ba tayo na itong sa mga darating na araw, walang mga ganyang magiging aberya para nga mapigilan o hindi na naman umusad itong impeachment? Ating ko lahat naman po ng pagtitiyak, no, na meron po due process rights ng ating pong pangalang Pangulo. Tiniyak po ng Kongreso yan doon sa proceedings po namin. Tingin ko naman, dito sa paglapag sa Senado, yan din naman po yung tiniyak, no, ng Senate Impeachment Court. Totoo na binabanggit po yan na ilan sa mga dating maestrado, mga magagaling sa pagiging abogado. No, yan pong usapin ho ng pagpunta ng kampo po natin pong Pangulo sa Korte Suprema. So usapin po ng threshold vote, no? Pero kailangan din ho natin balikan na sa dulot-dulo nakalagay sa konstitusyon, final at unappealable yung pong decision po ng Senate Impeachment Court on conviction or acquittal, no? So ayan din ho yung kailangan harapin nung pong maghahabol sa Korte Suprema doon po sa magiging decision man po ng atin pong Senado. Kung sa Lunes po sisimula yung mismong impeachment trial, mga ilang araw po kaya yung aabutin, ilang pang pagdinig bago magsimula yung pagpepresenta ng ebidensya? Ang inaasahan naman namin dapat sa Lunes makapagpresenta na ho kami nung pong mga witnesses, no? So we are doing it naman po on a day-to-day basis, so one witness, one day. Yung amin po expectation na matapos po yung direct saka cross-examination. Pero halimbawa, kung matapos po na maaga, inaasahan din ho namin makapagsalang ho kami ng kasunod po na witness within the same day. Kung halimbawa, very simple lang naman po yung testimonya niya, wala akong masyadong tanong. Tingin ko makakapagpasok po ng dagdag pa hong mga witnesses. Yung bang 62 days na hiningi ninyo na hearing days, ano yun? Kasama na ba yun yung direct at saka cross-examination? Tama po. Yan po yung inaasahan namin. Kasama na po yung direct. So, yung pagkakalatig po ng schedule na yun, yung dami po na mga isasalang po na witness. So, one witness per day, yung po expectation na namin. So, ibig sabihin, kung matapos halimbawa yung isang witness ng kalahati po ng panahon, di pwede magsalang ng pangalo. So, mapapaiksi pa po namin further yung po 60 days. Oo. Yung 60 days mahigit, kinakailangan ubusin yon ng prosecution bago naman yung 30 days na hinihingi ng depensa? Hindi naman. So, katulad ng sinabi ko kung makapagpasok ng 2 o 3 sa isang araw, talagang mauusog pa abante yung pong mga trial dates, no? So, mas mapapaigsi at mapapabilis yung pong paglilitis. Oo. Pero pagdating dun sa hearing proper, puro ang makikita natin sa eksena, puro mga prosecution. Ngayon, syempre sa unang bahagi, prosecution ho yung nagtatanong doon ho sa testigo. Oo. Pero pagkatapos nun, makakapag-cross naman po yung defense. No? Okay. Tama. Tapos pagka nabuo na ho yung kabuuan po ng presentation of evidence ng prosecution, yung depensa naman po, yung magpepresenta ng kanila pong mga testigo. Alright. Nagkaroon kasi ng issue dun sa yung parang mirror image ng mga testigo ng prosecution, ang mga most likely
ipipresent din ng depensa. Parang hindi ba parang it goes to admit na na wala talagang pwedeng maging witness ang depensa at parang magre-resort na lamang sila sa yung mga testigo ng prosecution, ang plano na lang gibain yung credibility ng mga testigo ng prosecution. Hindi, wala namang problema kung yun yung taktika nila talaga, no? Oo. Pero ang kailangan lang natin linawin, sa totoo lang, pwede naman nilang gibain yung testigo doon sa unang bahagi pa lang eh. Yes. Kasi makakapag-cross naman sila nung common witnesses na amin pong isasalang po doon sa pagdinig, no? So, parang sa bahagi po na, parang it doesn't make sense na isasalang pong muli for the defense naman, yung pong witness na naisalang na at na-cross na nila doon sa unang bahagi. No? So, we will leave it up to them. It's just an observation. Pero kung yan yung pagpapasya nila, wala naman tayong magagawa. Pero yung mga confirmed witness ng prosecution, hindi naman kagiba-giba yun. Dito naman on solid footing naman yung mga testimonya na previously nabanggit na nila. So, bala yung depensa, no? Kung ano man yung kanila pong gagawin, ano? Para siyempre, questionin po yung pong kredibilidad o i-test, no? Yung pong mga sinasabi, yung katotohanan o hindi katotohanan ng kanila pong binabanggit. Kung may percentage po, mga ilang percent na tayong ready sa Lunes? Ready na kami, kahapon pa. Last year pa. Sabi nga ng mga prosecutor, last year pa. Last year pa nga dapat ito umabot dito. Hindi ba? So, matagal na yung inantay. Mahaba na yung posisyon. 3 araw na lang andyan na yung pong paglilitis. Wala ba kayong uniform na gagamitin? Baka may numero rin sa likod. Wala, hindi naman kami sasayaw. Pero but in the event Kong Terry na magpakita nga, 'di ba? Sabi nyo mas gusto nyo na nandiyan ng VP. So pag nandiyan ng VP, talagang mas gaganahan ba kayo? Mas maganda yung magiging sitwasyon sa Lunes? Hindi, naging tanong ko natin kay Congressman Reneco. Sino mas excited na na makita mo ng personal? Si BP Sara o si Mary Grace Piatos? Ano sabi? Nirinig. Hindi, huwag ka na mag-mirror image ng sagot. Baka mag-mirror image na kayo, Kong Terry. Ako tinatanong mo. Akala ko magkakwento ka. Hindi, ikaw. Tinatanong nga kita, saan ka may excite na makita? Si BP Sara o si Mary Grace Piatos? Kahit sino doon, excited kami kasi mahalaga sila sa paglilitis. No? So, wala tayong masyadong pakialam sa feelings ko. Tingin ko ang mahalaga ron, siyempre, kung ginagalang ng pangalang Pangulo, yung pong atas ng Senate Impeachment Court na magpakita siya, magandang nandun siya. Hindi, kasi si Kong Renec kasi, mas excited daw sa makita si Mary Grace Piatos kumpara kay BP Ganon? Bakit hihingi siya ng piatos? Pero hindi nga, Kong Terry, kasi yung laman nung maletang pinakita mo, bukod dun sa piluka, may mangga. Hindi kaya yun si Miggy Mango? Yun na nga yata. Baka si Milky si Kuya. Milky si Kuya. Ba? Para may katunog na reporter dyan sa house yun Ay, naku, maraming salamat, Kong Terry. Kita-kits na lang sa Monday. Kita-kits sa Monday. Ayan na, andyan na. Impeachment is here, my friend. Talagang lock and load. Oo nga. May cheer ba kayo? Oo. Walang cheer dance? Walang chini-cheer na politiko sa darating pong Lunes. Ayan. Dahil ang karapatan, ang kapakanan ng taong bayan, ang sentro dun sa impeachment, hindi ito tungkol kung kanino. Ang sabi nga pala, pahabol lang ang sabi nga pala kahapon ni Monsignor Mel David ng Parañaque, ang tungkulin ng prosecution, para kayong maglilinaw nung maruming tubig na kapag luminaw, makikita, lilitaw yung katotohanan. Maganda yung maganda yun. Ano niya. Anday, tsaka si Monsignor Mel David kamukha siya ni FBR.
Ipinadala ko Oo picture nga. kahapon. Oo nga, kahawig nga. Di ba? Ay, nako. O siya, sige Kong Terry, di na namin pahahabain pa eh. Mag-happy weekend ka na dahil nga sa Lunes, mahaba-habang araw. Maraming salamat Kong Terry. Maraming salamat. Happy weekend. Maraming Enjoy salamat. the Lunes. Weekend. Yan po si Congressman Terry Ridon, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Prosecution Panel. Ano oras na kuya? 9 na minuto bago mag-alas 5. Ito, sunod na natin yung susunod naman nating makakausap dahil nga kuyang, alam mo napansin ko, tuwing mayroong malaking issue, laging idinidikit yung kung sino-sino, biglang may nakakasuhan, biglang merong, kamusta na, ba't di pa yan kinakasuhan doon sa flood control scandal? Laging may ganon, napansin ko, tuwing may malaking issue. Lagi dinidikit yung pangalan. Laging idinidikit at laging lumulutang. Para kasi magkaroon ng impact yung storya. Oh. Ako yun ang tingin ko. Kasi naalala ko, nung nakarang SONA, nung magsalita ng mahiya naman kayo, ang Pangulong BBM, na-interview namin, ambush interview, si Manuel Bonoan, dating DPWH Secretary, at natanong sa kanya yung tungkol sa mga project. Kasi di ba, nagpara niya si ang Pangulong BBM di ba? Na ganito karami yung flood control project. Tapos parang hinamon ng pagkakataon. Sunod-sunod yung mga malalakas na ulan, nagkaroon ng bagyo, nagbaha. So, sabihin na natin, pahiya ang Pangulo, di ba? So kaya nung nagkaroon ng SONA, nabanggit niya yon. Mahiya naman kayo. Si Bonoan, na-ambush interview namin during SONA, di ba? SONA, Pinanindigan niya. Walang problema yung kanyang mga project, lahat. Pero di ba maalala rin natin, siya rin yung mali-maling nagbigay ng coordinates. Yun ang and hindi lang mali ang pagkakabigay, talagang minali yung pagbibigay ng coordinates. Ay nako, ito kausapin natin, isa pong political observer. Makakasama natin via Zoom si Coach Jarrett Pulido. Magandang hapon po, Coach Jarrett. Hello, good afternoon, Sir Willie, tsaka kay Sir Sandro. Good afternoon po sa inyo lahat. Gandang hapon po. Sa mga viewers and listeners po. Oo nga, Coach. Napansin nyo rin ba na tuwing may ganitong mga issue, kapareho nung isinagawang rally sa EDSA, biglang lumutang, pilit pinalulutang itong umano'y pagiging mastermind na pilit na itinuturo doon sa dating speaker kay late Representative Martin Romualdez. Ano pong take nyo dito? Sir, kasi I think it's the most convenient scapegoat, or he's the most convenient scapegoat na pwedeng ikabit doon sa flood control issue. And even before that pa naman, marami since nung nag-umpisa yung fallout ng UNI team, medyo siya na talaga yung pinoporma ng kabit ng mga Duterte or ng kabilang panig as the most corrupt person in the Philippines. And I think it's just convenient na dahil ang General Appropriations Bill should emanate from the House of Representatives, at dahil nagkataong siya yung House Speaker, and it's just an easy scapegoat na isama yung pangalan ni former Speaker. At ang tanong pa dyan, partner, Coach Jarrett, bakit hanggang sa ngayon wala naman isinasampang kaso yung ombudsman? Yung investigasyon na nangyari sa Senado at sa Kamara, wala pa rin namang inahahain na kaso. Not to mention, pinaka-latest, di ba? May binasurang administrative case ba yun? Oo, yung Sa civil case. Civil case sa QCRTC, di ba? Kasi hindi nagbayad yung nagreklamo. Oo. Hindi nagbayad Hindi sa nagbayad court ng docket fees. Oo. Coach Jarrett, anong tingin nyo dun? Yes, kasi sir, kailangan po kasi ng ebidensya. Hindi ko kasi pwedeng chismis lang. So, hindi ko kasi pwede na magpupunta ka sa korte tapos sabihin mo, hindi kasi sabi ng ganitong politiko, Kailangan kasi pag pumunta ka doon, meron kang hawak-hawak na ebidensya para talagang maipit mo siya. Ang problema po kasi, mga kaibigan, masyadong nauunahan po ng chismis.
itong si former Speaker Martin Romualdez. At yung ebidensya, hindi naman ho nila ibinibigay. Nandyan po yung kwento ni Orly Gutesa, nandyan po yung kwento ng 18 Maleta Boys. And within itself, their testimony, puro din po inconsistencies. So, nakakapagtaka po na palaging binibring up, and hindi naman po nasa pinagtatanggol natin si former speaker, pero sana po kapag lalapit at may aakusahan, sana po masustansya. Meron pong mga ebidensya rin na totoong ebidensya na pwedeng iharap sa taong bayan para hindi naman po tayo nadadaan sa kwento-kwento lang or chismis-chismis lang. Ang isa kasing pinakamabigat na problema doon sa sinasabi mong napakadali magbintang, napakadali mag-imbento ng kwento, napakadali labas ng kung ano nung klase ng kaso halimbawa sa isang individual. Ang isang malaking problema, Jared, nasisira na yung tao yung tao mismo yung personalidad ng tao, di ba? Yan ang pinakamabigat. Gaya nung nangyari dito sa QCRTC, di ba? Kung talagang seryoso siya doon sa kanyang reklamo, doon sa kanyang ibinibintang, dapat naghanda siya na, biro mo, naging issue lang wala siyang docket fee. 'Di ba? Parang Hindi lang bayad ng docket fees. Parang ano 'yun, 'di ba? So hindi ka seryoso doon sa ginagawa mo. Agree po, sir. Agreed. Basic po kasi yun Kung meron ka pong abogado at magka-file ka ng kaso, basic po yung magbayad ka talaga ho ng docket fees. So parang napaka-imposible po na makalimutan bayaran yung docket fees. Parang mailabas na natin yung pangalan mo, masira ka na, kanya-kanya na ulit tayo. Parang ganun Na diba? parang kaya pero nasira mo na yung tao. Or baka yun din naman kasi yung gusto nilang mangyari. Yun ang isang motibo ron. Walang ibang motibo. Gaya nga nasabi ni Jared. Simula nung masira yung unit team, may nagkaroon ng target sa likod. At ang isa sa nalagyan siguro sa likod nun si dating Speaker Martin Romualdez. Right. Diba? Sir, and may I add po, sir? Yes. Dahil po, I think another reason kung bakit laging binibring up si former speaker ay dahil po sa malapit na relasyon nila with the president. And alam naman po natin na tayo po sa Pilipinas, mahilig tayo sa guilt by association. Yes. Pag nasira mo tong isa, ibig sabihin, sira na rin yung isa. At over the course of the past few months, alam naman po natin na may mga tinatawag po ni Yusek Claire na obstructionist na gustong pabagsakin si PBBM. So, I guess they're also taking advantage of the situation para guilt by association, matanggal si PBBM, and yun na nga po, magkaroon ng palit ng liderato sa gobyerno. At isa pang lumulutang ngayon, partner, Coach Jarrett, yung plano pang gawing star witness, itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ano pong take nyo doon, Coach Jarrett? Sir, ang hirap po kasing ang hirap po nga pagkatiwalaan ni former Secretary Manuel Bonoan simply because hindi po siya, most probably is not the least guilty alam naman po natin na ang budget po ay nag-uumpisa sa National Expenditure Plan at sino po ang gumagawa niyan. That will be in the case of DPWH will be Secretary Manuel Bonoan and Amena Pangandaman of the DBM. So, pagkatapos po doon, saka lang po yan pupunta sa Kongreso, and then after po noon, saka lang po pipirmahan ng Pangulo. So, mahirap po kasing gawing star witness si former Secretary Manuel Bonoan kung hindi naman po siya yung least guilty. Sana po i-consider po ng Office of the Ombudsman na baka meron pa po tayong ibang pwedeng testigo na hindi potential na mastermind. Opo. Hindi kasi parang po ganun. Yung least guilty, parang malayo Alam mo kung bakit? Yung kinakailangan niyang isoli, liability niya, 1 billion 1 billion, yes. Hindi list yung hindi list yung kanyang guilt doon. 1 billion ang pinag-uusapan natin na nakuha niya. At saka magandang pag-usapan yung proseso ng paglinang ng pambansang budget. Pero sit back and relax lang, Coach Jarrett, dahil magbibigay daan lang kami sa ilang mga paalala. No problem. Oras na, Kuyang. Eksakto, 5:00 ng hapon. ATM.
sa DZMM. Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Balikan natin si Coach Jarrett Pulido, isa pong political observer. Kasama po natin siya via Zoom. Magandang hapon po ulit, Coach Jarrett. Good afternoon po ulit. Maraming salamat po sa imbitasyon. Balikan natin, Coach Jarrett at partner, yung proseso ng paggawa nga ng budget kasi ito yung nagsisimula nga sa ehekutibo. So, si Secretary Bonoan ay nasa ilalim ng ehekutibo. At kapag tapos na balangkasin, ito'y ililipat sa Kamara muna. At pagkatapos ng Kamara, tsaka ililipat sa Senado para magkaroon din ng kanilang sariling bersyon. Tapos magkakaroon ng Bicameral Conference Committee para nga mapag-isa yung bersyon. Kumbaga, itong proseso ng paglipat sa Kamara at sa Senado, ito'y checks and balance na lang. Ibig sabihin, nalikha na yung budget. Sisilipin na lang kung tama ba yung pagkakaalat. At sa totoo lang, hindi rin pwedeng itong palitan, dagdagan o bawasan ng Kamara at Senado. Yung binabanggit mo kasing proseso, ang pagkakaalam ko, lulutang lang yung speaker at saka yung Senate President pagdating na sa pirmahan ng BICAM. So yung lahat ng pinagdaanan na yan, walang speaker dyan, walang Senate President dyan. Pero kasi noong yung mga pinag-uusapang panahon, hindi nga miyembro ng BICAM o ng mismong mga komite. Kumbaga, ito'y inatas, ibinigay yung mga pagpapasya at yung kung paano nga rerepasuhin o kailangan bang balangkasin yung mga ibinigay na pambansang budget. Pero kasi nung panahon na yun, 'di ba merong isang idinadawit doon na miyembro rin siya nung BICAM. Diba? Coach Jarrett, saan natin po pwedeng makita yung personality ng speaker o yung Senate President man lang doon sa mga prosesong nabanggit namin kanina? Siguro po kung dadaanan ho natin yung buong proseso from the executive, from the creation of the National Expenditure Plan. So mag-uumpisa po yan sa executive, from the secretaries muna, tapos pupunta ho yan sa lower house. Ang pasok lang ho dyan ng speaker would be doon sa pagtanggap Yung pagtanggap lang po nung National Expenditure Plan. And then idediretso na po yan sa committee. Yes. Yes, the formality. And then diretso na po yan sa Appropriations Committee at doon po muna yan babalangkasin. Kasi the budget should emanate from the lower house, sa House of Representatives. Pag nabalangkas na po yan sa House, ipapasa po yan sa Senado, gagawa po sa sariling version nila. And then after po nun, magkakaroon na ng BICAM. The controversy po sa flood control, especially this one, it happened doon po sa BICAM po mismo. At nagkaroon pa raw po kasi ng a committee within the committee, yung tatawag nilang small committee, kung saan konting miyembro lamang ang nandoon. And the Senate President was not supposed to be there, but incidentally, dito po sa nangyari last year, noong 2024, for the 2025 national budget, meron pong alleged involvement ang dating Senate President Cheese Escudero with Appropriations Committee Chair Zaldico. At doon na po, dapat po walang ganun dapat po walang ganun. Dahil ang involvement po nila would be sa pirmahan na po ng BICAM, the final version of the bicameral conference, the BICAM bill, or the General Appropriations Bill rather. So doon na po yun. And kaya po very controversial po ito kasi malalaki pong pangalan ang involved. Si former Speaker po, even maski po dun sa BICAM committee report, he doesn't have any signatures Wala po siyang involvement which is interesting because si former Senate President Cheese Escudero was there as a signatory. So this is a very interesting situation po Kaya po it's very hard na idiin si former speaker kasi he was never involved in the process. Which I also understand, but ganun din po yung depensa niya. Marami pong moving parts sa paggawa ng budget. And
kaya rin po kaya madali rin po niyang masabi na wala siyang involvement kasi there's also no evidence showing that he had any involvement. So anong remedy dito Opo. ni dating Speaker Martin Romualdez? Aside from sagutin niya ng sagutin yung mga ibinibintang sa kanya na hanggang ngayon wala pa naman napapatunayan, ano pang ibang remedy para matigil na itong ganitong klase ng mga pag-atake? Mhm. In my opinion po, and this is not a legal opinion since I'm a law student pa lang po Oo. in my opinion po, siguro he can file cases na libel and cyber libel against those individuals na nagsasabi na he is criminally responsible doon sa flood control scam. But I doubt he will do it kasi tahimik na ho siya from the beginning. So I guess the only remedy he has is really to answer the complaints na ifa-file po sa kanya. yun na nga ang nakakainis di ba? Sumasagot ka ng na kung tutusin wala kang dapat sagutin di ba? Napipilitan kang sumagot. Right. At saka kung ikukumpara mo sa pagitan ni dating Speaker at ni Zaldico at yung mga iba pang inaakusahan, si Congressman Romualdez humaharap, di ba? Eh yung isa, nasaan? Nawala. Nasaan? Wala rito. Coach Aret. Yes sir, sorry po, medyo naputol po yung linya. I'm sorry po. Yun nga, 'di ba? Parang ang recourse na lang talaga, ang pwede na lang talagang gawin sa ngayon sumagot ng sumagot. Kaso nga lang, Yes. Hindi kaya Parang- hindi kaya Jared parang merong special ops against speaker. Hindi po ako magtataka sir kung meron kasi it's quite obvious since Oo. tambalos-los days pa ho ito noong 2023. Yes. Oo. He has been the target of the Duterte camp. And again, primarily, in my opinion, kaya po siya tina-target is dahil of his close relationship din po kasi sa Pangulo. at So, it's hitting two birds with one stone po hindi kaya siya ay isang tinik na bumaon ng malalim. Kaya ngayon pinipilit nilang tanggalin kung paanong paraan man yung kaya nilang gawin sa ngayon. Pwede po. I think malaking hadlang po siya sa mga ambisyon ng kung sino mang nag-aambisyon na maging Pangulo sa 2028. Baka po nakikita nila ang lawak ng impluwensya ng lakas CMD at ng partido niya. At para masira ang tiwala ng mga tao kay former speaker, ito po, merong special ops na ginagawa sa kanya. But again, at the end of the day po, yung the truth will always prevail po at the end of the day. And kung meron naman po siyang wala talaga siyang involvement, it's very easy to answer the allegations. Yan ba mga special ops na ganyan, kinakailangan bang i-head on yan? Mahirap po It's parang yan yung parang tinatawag yung mythical creature na Hydra. Oo, yung pagputulin mo yung isang ulo, may tutubong dalawa in its place. So, tsaka, yan moving target ho yan, hindi ho yan na madaling supilin. Ang pwede lang po talagang gawin dyan, number one, if he really wants to attack it head on, is to file the cases necessary. Pangalawa po is to answer the questions. At I don't think si former speaker will shirk from that responsibility. I think he will sasagutin mo niya lahat yan sa proper forum at sa tamang panahon. Kasi nakikita ko dyan, yung mastermind dyan sa special ops na yan against the speaker, kukuya-kuya-kuy lang yung mga bataan niya ang tumatrabaho. Di ba? So, nakukuha niya yung objective niya against the former speaker nang wala siyang ganong effort. Hindi siya yung Yes po, and hindi I siya think diba? Hindi siya nagbubuka ng bibig, hindi siya nagtuturo ng kung ano-ano, may gumagawa sa kanya. Right. And I think yun po yung yun po yata yung ideal nila na ruta to take it to the court of public opinion. Kaya nagtataka rin po ako bakit hanggang ngayon hindi nagfa-file ng kaso si Attorney Levy Baligod. Kung tunay po ang kwento ng 18 Maleta Boys at talaga may personal knowledge, bakit hindi po sila nag-file directly, sila mismo nag-file ng kaso? Si
si Senator Rodante Marcoleta is another individual na sabi niya may personal knowledge, may mga witnesses siya na handang tumistigo. All of these individuals, nakakapagtaka nga po kung may hawak po talaga silang ebidensya, bakit hindi po nila iharap? At ay nakikisama po sila sa special operations po siguro na matatawag natin. Dahil sinasakyan po nila yung yung drama eh. Kasi ultimo sa Senado, binabanggit ni Marcoleta yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez eh. And speaking of which, na-file na ng kaso ngayon. Today. Yes. Ng plunder, no? May mga balita kung hindi today lalabas din yung warrant ay by Monday. Sa Lunes. Lalabas yung warrant. Ano pong take nyo doon, Coach Jared? Opo. Hello, sorry po. Yes, Coach Jared. Ano po yun? Ano pong take nyo doon sa ganitong mga nangyayari ngayon? Sa plunder case po ni Senator Marcoleta, I think it's a long time coming. Alam naman po natin na sa kanya po mismo nanggaling yung testimonya na siya ay tumanggap ng 75 million pesos. Alam naman po nating lahat na sa kanya rin po mismo nanggaling na itinago ho niya yung identities ng mga taong ito at hindi ho niya dineclare na ito yung mga donations. So dahil po doon, it's fairly easy to consider it as a gift. At nakasulat po kasi sa ating plunder law na ang isa pong definition ng ill-gotten wealth ay pagtanggap ng gifts from directly or indirectly from any individuals. At so I think it's pretty straightforward kung maglalabas po ng warrant of arrest against Senator Marcoleta. I think it's warranted. Tama lang po 'yon yung at kung meron po siyang kailangan sagutin, mas maganda po sa korte na lang po siya sumagot dahil nandoon naman po ang tamang forum para po sa kanyang kaso na yan. Alright, sige po, marami pong salamat, Coach Jared. Happy weekend. Thank you very much. Thank you very much. Happy weekend po. Yan po si Coach Jared Pulido, isa pong political advisor. Anong oras na, Kuya? 16 na minuto, makalipas ang 5:00. Anong take mo sa DZMM? Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito, kausapin naman natin ang isa pong veteran political strategist. Pag-usapan natin yun nga, yung paghahain ng kasong plunder ng ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Makakasama natin via Zoom ang veteran political strategist na si Ginoong Alan Herman. Magandang hapon po. Magandang hapon, mga idol. Humihingi ako ng dispensa sa ating manonood at saka tagapakinig. Medyo nag-e-echo ako ngayon dahil nakalimutan ko yung headset ko. Kaya pagpasensyahan niyo na po para akong nasa malalim na kuweba habang ako'y nagsasalita. Baka naman kasi kakanta kayo, Sir Alan. Di naman kaya. Medyo modulated, ano? Palagay ko pag ako'y kumanta, hindi anong take mo, magiging take him out ang magiging programa ngayon pag ako'y kumanta. Kung ang title, take him out, bagay na bagay yun sa pag-uusapan nating personalidad. Take him out. Ilabas mo na yan. Natumbok ka na, sir. Natumbok. Alright, today, may confirmation na file na yung kaso against Senator Marcoleta na plunder, and most likely kung hindi raw today by Monday maglalabas ng warrant of arrest. Anong nakikita mo rito, Alan? Well, ang take ko dyan, unang-una, it had to be done. Dahil low-hanging fruit naman talaga yan. Yung sinasabi nilang selective justice, sana po malagay sa tamang konteksto yan. Hindi naman po pwedeng nahuli ka sa kubaw ng sa snatch. Ang depensa mo ay mas maraming snatcher sa tondo. Hindi naman po tamang depensa yon. Huling-huli ka eh.
Hindi naman pwedeng sabihin, paano yung iba? What about him? What about the other guy? What about the others na kailangan din hulihin? Opo, kailangan managot lahat. Pero yung taong umamin na on live TV at sa mismong bibig niya narinig yung kanyang pag-amin ng pagtanggap ng malaking halaga habang siya ay isang congressman, talaga naman the evidence is na ho yan, di ba? The evidence is weighty and clearly obvious. Medyo nakadagdag pa ng konting pressure sa ating ombudsman siguro yung nagrally ang religious organization na Iglesia ni Cristo upang iprotesta itong paghuli sa kanya. Siyempre, as the ombudsman, it's a matter of optics. You cannot possibly show to the people na kahit sino na lang maaaring maabsuelto or maaaring bigyan ng special treatment or maaaring ma-delay ang paghuli just because nakapag-amass siya ng taong nagprotesta at nagrally sa EDSA. It will send all the wrong kinds of messages kapag yan ang ginawa ng ombudsman. Tinatawag nila dyan, blink. If the ombudsman blink, umurap. Pag kumurap ang ombudsman o ang administrasyon at hinayaan na yung pressure ng rally ay ma-delay ang paghuhuli kay Senator Marcoleta, napakasamang optics naman yun. Yan ang aking take dyan. Paano ika-counter yung perception ng mga taga-suporta? Gaya natin, nakita natin yun ilang araw na baka sabihin naman masyado namang malisyoso yung timing ninyo. Dahil ilang araw na lang magsisimula na yung impeachment, mukhang kami lahat na pwedeng idikit sa pangalan ng kabilang kampo, iniisa-isa na ninyo. Yes, yan ang narrative na sinusubukan i-prevail ng isang kampo, na selective justice. Ang ganda ng mga tarpaulin nila, biglang magaganda yung kanilang mga placard. Pulidong-pulido ang pagkakagawa ng kanilang mga placard agad-agad, na this is selective justice, bakit ninyo pinag-iinitan? Ang counter dyan, boss, is sana may parating sa ating mga kababayan na selective or not, ang ombudsman, pag gumagawa ng kanilang trabaho at ang kanilang constitutional mandate, ang evidence ang pinakamabigat na ang dapat lang nilang tignan ay ebidensya. Gaya nung nasabi ni Coach Jared kanina, the other accused, hindi pa masyadong tahi yung ebidensya. At yung mga iba nga wala pang formal kaso na pinafile against them. Yes. So, paano magiging selective justice yun? It has to be, at the end of the day, the weight of the evidence has to be precedent, has to be a key factor. Yun umamin na sa television mismo. Yes, ano pa magagawa mo? Si Senator Jinggoy, meron nang nagtestigo, meron nang nagbigay ng sworn affidavit. So, the ombudsman, whether or not ano yung political color mo, susunod yan in terms of efficiency dun sa kumbaga balot na yung kaso laban sa kanila. So if it appears, ang masasabi ko lang dyan, if it appears na isang kampo lang ang pinapersecute at there's this selective justice happening, baka naman dapat we should all take a step back and think, baka naman na talagang lahat ng mga may sala ay nasa isang kulay. Baka dapat yan yung maging message takeaway ng mga tao, di ba? Parang, rather than selective justice, maybe we should take pause and say, bakit nga lahat ng nahuhuli at bakit nga lahat ng may ebidensya laban sa kanila, it seems to be coming from a certain political color. Ang isang malaking problema rin kasi, ilan sa mga Pilipino o karamihan sa mga Pilipino, para may tapaoho. Alam mo yun? Oo, may blinders. Sa kabayo, yung nilalagay sa kabayo, yun lang ang kanilang tinitingnan. Hindi nila, ayaw nilang buksan yung kanilang mata, buksan yung kanilang mga isip sa kung ano pa yung pwede. Bakit nagkakaganito yung katulad doon, yung bakit humantong doon sa pagkakaso kay Senator Marcoleta ng plunder. Umamin nga yung tao sa TV. Hindi ba? Hindi nga daw kasi sabi nga mismo nung anak gusto daw patahimikin ng ama. Talagang dapat patahimikin. Kung ako yung anak, talagang dapat patahimikin yung ama dahil
Ama, ikaw ang aking mahal na tatay, ikaw ang mismong nagbigay ng ebidensya laban sa sarili mo. Kaya siguro dapat tumahimik ka nga. Tama nga. At sabi ng tatay, ikaw anak at tumahimik, lalo ako nadidelikado sa iyo. Totoo yan. Totoo yan. So, yung notion of selective justice or persecution, unang-una po, para rin sa mga veteran political observers, matagal na rin po tayo dyan, meron naman talagang tinatawag na equity of the incumbent. Gagamitin mo talaga yung tools mo. Nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ginamit din naman nila ang kanilang makinarya upang makulong si Laila de Lima ng ilang taon. Yung pala, yung kaso, wala, imbe-imbento lang. Yung yung presidential pardon ni Sonny Trillanes, sinubukan nilang ikansila. So may gamesmanship na ganon. Biro mo yung na yun. nabanggit mo yung kay Congresswoman Laila de Lima, biro mo yung mga gawa-gawa lang na kwento na yung mga kaso na yun, muntik pa ikamatay nung Ale. Ayun na nga. Di ba nagkaroon ng doon sa Krame, nagkaroon ng nagkagulo. Oo. Di ba? Muntik pa ikamatay. At i-compare po natin, wag po tayong di ba, selective amnesia. Kung may selective justice, wag din po tayo mag-apply ng selective amnesia. Dahil kung titignan ninyo yung weight of evidence ngayon versus the weight of evidence against Congresswoman Laila, ay napakalayo po. Napakalayo po. Nung panahon na yun, talagang imbento, talagang binunot sa bulsa. Hindi natin alam kung saan sa ako ng bigas kinuha yung mga kwento na ginawa laban kay Congresswoman Laila. Pero ngayon merong evidence. Again, self-admitted sa TV. So hindi pwedeng gawing comparison 'yun. Bago po namin kayo pakawalan, baka gusto niyo pong mag-plug. Ano po ba merong bukas? Bukas, unahin natin yung ano ang wala. Ano ang wala bukas? Wala ng rally. Mukhang nag-fizzle out itong pinaplano ng religious group na INC. Mukhang hindi sila nakakuha ng enough momentum para sa kanilang rally. Anong meron bukas? Siyempre, yung aming show na nag-air din sa DZMM, yung 4 Alas. Magandang show yan. Panoorin ninyo yan. At pakinggan ninyo yan. Tapos, bukas, tingin ko maghahanda na talaga ang prosecution at ang defense para sa upcoming impeachment trial na mag-uumpisa sa Lunes. Exciting yan. Itong 4 na to, bata pa ako, napapanood ko nito mga ito. Tsaka yan ng kuya, tatawagin natin kuya ng mga anchors ng With Due Respect. Kasi bawal silang tawaging tsuhin, tatay, o lolo. Kuya. Diyos ko, boss, wala pa akong book sa kilikili. Nakikinig na ako sa inyong chocolate voice. Ay, nako, maraming salamat po, Sir Alan. Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend po. Mabuhay kayo lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Yan po si Ginoong Alan Herman, isa pong veteran political strategist. O paano? Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Maan Macapagal at Jack Batallones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman po ang issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube channel at sa DZMM Facebook page. Bye! Bye-bye! Happy weekend! ATM. Anong take mo sa DZMM?